Hello guys, kain tayo. Tinapay ako at saka coffee. Kasi maulan kasi dito sa Canada oh. Maulan dito sa Calgary rather. Baka naman hindi maulan sa other parts ng Canada, di ba? Mm. Alam nyo guys, may nag-offer sa akin na trabaho ngayon eh. Construction worker. Alam nyo sa Pilipinas, medyo mababa talaga din yung tingin ng mga tao sa mga construction workers dyan, di ba? At saka, mababa din yung binibigay na sahod sa mga laborer. Alam nyo ba dito, malaki yung binibigayan dito ng mga laborer. Kaya nga, kung sa Pilipinas, kung sino yung pinakamahirap na trabaho, yun yung pinakamababang sweldo. Pero dito sa Canada, hindi. Kasi kung sino yung like butcher, usually butcher, 25, 26. Dun sa GBS ako, 26 ako dun eh, per hour. Pero mahirap yung trabaho. Alam nyo ba dito, nag-offer sa akin 30 per hour. So, starting 28 to 29, construction worker. Very tough. Mahirap talaga yung trabaho kasi mainit. Tsaka laborer ka talaga. Kaso lang, hindi ko siya tinanggap. Kasi, kung init dito, sobrang init. Tsaka sa trabaho, pagod ka rin. Masyadong pagod. Tsaka, okay lang sana kung mag-construction worker ako kung bata pa ako. Alam mo, pag tumatanda na tayo kasi, nangihina na rin yung mga buto natin. Kaya, naaawa talaga ako sa mga matatanda na medyo mahirap yung trabaho. Kasi, yung construction worker, para lang yun sa mga bata-bata pa. Pero pag may edad na, naku, sasakit-sakit na yung likod natin dyan. Kaya di ko siya tinanggap. Pero malaki talaga yung sahod. Yun yung pagkakaiba dito. Malaki talaga yung bigayan pag construction worker ka. Dito pag malalaman ko construction worker sila, oo, mahirap pero malaki yung sahuran dyan. Pero na-realize ko lang kasi na siguro it's not really for me. Nag-aral nga ako, di ba? Kasi gusto ko magkaroon ng lighter job. Kung mas may lighter pa dito sa trabaho ko na to, actually, mas mahirap pa yung food chain. Yung mga Jollibee, yung mga McDo. Mas mahirap na trabaho pa yun. Tapos, $15 lang yung bigayan. Madali siya tingnan kasi customer service siya. Pero mahirap yan eh kasi busy kayo. Always kayo gumagalaw. Yung trabaho ko naman ngayon, wala kasi akong boss. Naglilinis ako. Pag malinis na, papetex-petex na, makatulog pa ako. So, yun yung pagkakaya. Pero, I'm still looking for a lighter one. Kasi, sa edad ko na to, hindi na ako medyo kailangan ng super hirap na trabaho. Baka madadali tayo dyan. Pero kaya ko pa din naman yung mga even if papasok ako sa construction worker, kaya ko pa rin naman. Kahit napapasok ako dun sa meat plant, kaya ko pa naman. Pero mas pipiliin ko na mas relax ako konti. Na hindi naman ako stress masyado. Kasi the more na pagod ka, wala kang magagawa. Kumbaga, the more na pagod ka, siyempre, tax. Alam mo naman dito sa Canada, pag sahuran, ang pinag-uusapan, kung malaki yung sahod, malaki din yung kinukuha ng tax. Kaya, hindi ko siya tinanggap. At saka, hindi ako na-interest na construction worker. Pero mataas talaga yung mga bigayan na sa atin sa Pilipinas, mga janitor, maliliit lang yung mga sahod na yun, mga ordinaryo lang yan. Pero dito, kabaliktaran, malaki yung sahod. The more na pagod ka, the more na mahirap yung trabaho mo, the more na malaki yung sahod mo. Ganito dito sa Canada, guys. Sige, babay muna. Mag-aabang pa ako ng order. Until next time.